UNTV News Worldwide. Yes, morning. Oy, favorite day na naman ni Ate Nina. It's Friday once again. Good morning sa iyo, Nina, at sa ating mga kababayan. Time check muna po tayo bago tayo magbalitaan sa araw na ito. It's now 4:33 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning James. At syempre sa ating mga kasambahay mula po rito sa Down Under. Yes, today is, as I said, araw ng Biyernes, October 20 na po, 2023. Mula sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Wala naman dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. US President Joe Biden nangako ng buong suporta sa Israel. New Zealand government nagbigay ng tulong bilang humanitarian aid sa Israel-Hamas conflict. US pinagaan ang ilang economic sanctions ng Venezuela. Cooling centers sa Santa Clara County, California, USA binuksan. $3.5 billion na investment ng US inilaan para sa power grid at clean energy. 90 days visa-free stay for Russian citizens isinusulong na sa Thailand. Likhang sining ng Pinoy artists tampok sa art exhibit sa London, United Kingdom. Senator Juan Miguel Mig Zubiri at Senator Bongo dumalo sa ribbon-cutting ceremony ng event. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nangako si President Joe Biden ng suporta sa Israel, kabilang ang humanitarian aid sa Gaza mula sa Egypt bago matapos ang linggo. Sinabihan naman ang mga Israeli na huwag magpalamon sa galit sa nangyaring pag-aatake ng Hamas. Ito ang umaatikabong balita ni Daryl Angeles. Nais ni US President Joe Biden na huwag nang palawakin ang lumalalang gera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Subalit siniguro nitong patuloy na susuporta ang Estados Unidos at sisiguraduhing mananaigang hustisya. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. Sinabi naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na naantig siya sa pagbisita ng presidente sa kanyang bansa. Anya, dapat magkaisa ang mundo sa pagsugpo sa Hamas. 1 milyong tao na ang kinailangang umalis sa kani-kanilang tahanan sa loob ng 10 araw sa Israel at Gaza. Kaya naman, humiling ng mahigit $2 billion si President Biden sa Kongreso bilang tulong sa Israel at Ukraine. Inanunsyo din ito ang $100 million na tulong sa Gaza. Sinabi ng White House na magbibigay ng pahayag si President Biden upang pag-usapan ang response ng bansa sa mga terrorist attack ng Hamas laban sa Israel at sa patuloy na gera ng Russia at Ukraine. Nasa 2,800 Palestinians na ang nai-report na nasawi at pinaniniwala ang mahigit 1,200 na tao pa ang nasa ilalim ng mga gumuhong gusali sa Gaza. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ng tulong pinansyal ang pamahalaan ng New Zealand bilang humanitarian aid sa kasalukuyang giyera sa Israel at Palestine. Samantala, New Zealand Defense Force inatasang manatiling nakaantabay upang tumulong mailikas ang mga Kiwi na nasa Israel sakaling kailanganin. Mula sa New Zealand, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live. Ay Raquel, magkano ba ang halagang inilaan ng pamahalaan ng New Zealand bilang tulong sa kasalukuyang giyera sa Israel? Nina,
nasa 5 milyong dolyar o mahigit 166 million pesos ang ipinadalang tulong ng pamahalaan ng New Zealand upang tugunan ang urgent humanitarian needs sa Israel, Gaza at West Bank. Ito ay binubuo ng $2.5 million para sa International Committee of the Red Cross at ang isa pang $2.5 million ay para sa World Food Program na nasa ilalim naman ng United Nations Appeal. Nananawagan din si outgoing Prime Minister Chris Hipkins na irespeto na magkabilang panig ang international humanitarian law upang maprotektahan ang mga sibilyan at humanitarian workers at malayang maipamahagi ang mahalagang tulong gaya ng tulong medikal at pagkain. Samantala, bagaman ayon sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs and Trade, karamihan ng mga Kiwi na nakarehistrong nasa Israel ay nailikas na at mayroon na lamang nasa 50 Kiwi na naiwan at 20 sa mga ito ay nasa Gaza at West Bank. Pinayuhan naman ng New Zealand Defense Force na manatiling naka-standby sakaling kailanganing ilikas ang mga natitirang Kiwi mula Israel. Balik sa iyo, Nina. O Raquel, kumusta naman ba dyan sa New Zealand? Meron bang nangyayaring kaguluhan din dyan tulad sa Australia at ibang bahagi ng mundo gaya ng protesta ng mga pro-Palestine na mga mga kapwa-tao? Yes, Nina. So far, nung nakarang linggo nag-ilaw ang Auckland War Memorial Museum ng color white and blue na siyang kulay ng flag ng Israel. Dahilan kung kaya't nagalit naman yung mga Palestinian sympathizers dito na nagtungo din doon sa lugar. Pero naagapan naman ng mga pulis at so far wala namang naiulat na nasaktan. At sa ngayon, humingi rin ng paumanhin ang Chief Executive ng museum sa mga na-offend na Palestinian supporters. So far, sana at wala na ngang mangyari pang gulo pa. Balik sa iyo, Nina. Sana walang masaktan sa gitna nitong kabi-kabilang protesta kasi kahit dito rin sa Australia ganyan na ang nangyayari. Maraming salamat Raquel Evangelista mula sa New Zealand kung saan isa ang bansa sa 55 mga bansa pa sa United Nations na hindi kinikilala ang Palestine bilang isang bansa. Nayanig ang Jewish community sa Berlin matapos hagisan ng 2 petrol bombs ang sinagoga sa lugar. Ito ay sa gitna ng tumataas na bilang ng mga anti-Semitic incident sa mga bansa sa Europa. Ito ang umaatikabong balita ni Noel Poliarco. 2 taong naghagis ng umaapoy na boteng may lamang petrol sa isang sinagoga sa Berlin na tinatayang isang tangka ng arson ayon sa mga pulis. Maging sa iba pang lugar sa Berlin ay may sumiklab din na karahasan na ginawa ng mga anti-Israel protesters sa pamamagitan ng pagbato sa emergency services ng mga bote, bato at fireworks, pati na ang pagsusunog ng mga barikada sa ilang lansangan. Naganap ang huling mga pag-ataking ito na naranasan sa Europa matapos manawagan ng Hezbollah na gawin ang Day of Rage bilang tugon sa pagsabog na naganap sa isang hospital sa Gaza Strip na tinatayang daan-daang mga tao ang namatay. Ayon naman sa Central Council of Jews sa Germany, nangangahulugan ng isang paninindak patungo sa isang tiyak na pag-atake ang kahulugan ng katagang Day of Rage. Mayroong community center, kindergarten at high school na tinatayang mayroong 130 estudyante ang sinagoga na hinagisa ng petrol bomb. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumang-ayon ang Amerika na pag-aanin ang ilan sa mga economic sanctions na itinataw sa Venezuela. Ito ay matapos magkasundo ang gobyerno at oposisyon ng bansa na subaybayan ng mga international observers ang paparating na halalan. Ito ang umatikbong balita ni Gerard Moral. Niluwagan ng Estados Unidos ang mga sanctions sa mga sektor ng langis, gas at ginto ng Venezuela, ngunit ang iba pang mga paghihigpit tulad ng mga ipinataw sa suppression of protests at pagguho ng demokrasya ay nananatili sa lugar. Ang susunod na halalan sa Venezuela ay nakaschedule para sa second half ng susunod na taon. Gayunpaman, nagbabala ang US na ang pagluwag ng mga parusa ay maaaring baligtarin kung mabibigo ang Electoral Pact.
Naglabas ang Department of Treasury ng US ng bagong general license na nagpapahintulot sa Venezuela na gumawa at mag-export ng langis sa mga preferred markets sa susunod na 6 na buwan. Ngunit walang tinukoy na time limit para sa gold sector. May malaking interes ang US sa pagluwag ng krisis sa Venezuela dahil ang ekonomiya ng bansa ay lumala sa isang lawak na higit sa 7 milyong Venezuelan ay napilitang mga ibang bansa at marami ang nagtungo sa US. Tahanan din ang Venezuela ng largest proven oil reserves sa mundo at ang hakbang na ito upang mapagaan ang mga sanctions sa industriya ng langis ng bansa ay magiging kapaki-pakinabang para sa ekonomiya ng bansa. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Alberta Premier Daniel Smith ang plano ng probinsya na umalis na sa Canada Pension Plan, subalit ito ay mariing tinutulan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpuz live. Gandang araw sa iyo, Charles. Ano ba ang dahilan at tinututulan ni Prime Minister Justin Trudeau ang plano ng Alberta na pag-pull out sa Canada Pension Plan? Gawin ng federal government ang lahat na paraan upang manatili ang probinsya ng Alberta sa Canadian Pension Plan. Ayon kay Prime Minister Trudeau, malaking pinsala ang idudulot ng pag-alis ng Alberta sa pension plan ng milyon-milyong Canadians sa bansa. Subalit ayon kay Alberta Premier Daniel Smith, ang pag-alis ng probinsya sa Canadian Pension Plan ay magdudulot ng malaking tipid sa mga Albertans. Natuklasan sa isang pag-aaral na kinomisyon ng provincial government na maaaring makatipid ang mga mamamayan ng Alberta ng nasa 5 billion Canadian dollars kung ililipat ang pera mula sa CPP sa isang panibagong pension scheme. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-uusap ng Alberta Provincial Government at Federal Government ng Canada. Samantala, higit sa 200,000 Filipinos naman na naninirahan sa Canada ang maaaring maapektuhan ng pension changes na ito. Back to you, James. Oh yes, Charles, ano ba itong basically ano itong Canadian Pension Plan at paano ito nakakatulong sa mga mamamayan? Yes, James, ang Canadian Pension Plan nga isang retirement pension benefit no na maaaring applyan ng mga Canadians once na sila ay tumutong na ng edad 60 pataas at makakatulong nga ito sa pang araw-araw nilang gastusin kung sila ay nagretiro na o pangdagdag naman sa kanilang kinikita. Back to you, James. Okay, maganda pala yung pension plan nila dyan. Sige, maraming salamat Charles Corpuz mula sa New Brunswick, Canada. Nagbukas ang Santa Clara County sa California, USA ng mga cooling centers sa mga libraries habang nakataas ang heat advisory. Samantala, nag-invest ang US ng 3.5 billion upang palakasin ang tumatanda ng power grid at mag-deploy ng malinis na enerhiya. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Ay Abby, bakit kinailangang magtayo ng cooling center sa Santa Clara County? Nina, nag-issue ng heat advisory ang National Weather Service sa bahagi ng Bay Area dahil inaasahan ng pagtaas ng temperatura na aabot sa 90 at 100 degrees Fahrenheit noong Miyerkules at Huwebes. Bilang pagtugon ay nagbukas ang Santa Clara County sa California, USA ng mga cooling centers sa 9 na libraries at nagpaalala na mag-check-in sa mga vulnerables kabilang na mga matatanda, kapamilya, kaibigan at kapitbahay. Dagdag dito, inanunsyo ng administrasyon ni Pangulong Biden noong Miyerkules ang 3.5 billion in grants para sa mga proyekto upang maprotektahan ang US power grids mula sa extreme weather at sunog. Makatutulong din ang mga proyekto ng pagdadala ng higit sa 35 gigawatts ng new electricity papunta sa grid mula sa hangin, solar at iba pang renewable power at mag-i-invest sa 400 microgrids o self-sufficient energy systems ayon sa Department of Energy. Mapupunta ang mahigit 507 million sa Georgia Environmental Finance Authority at iba pang mga grupo para sa proyekto upang matulungan ang malalayong komunidad sa pamamagitan ng smart grid na may battery storage, local microgrids at new transmission lines. Balik sa iyo, Nina.
O Abby, may iba pa bang proyekto? Ito lang ba ang proyekto ng pamahalaan upang maproteksyonan ng aging power grid ng US? Nina, bukod dito ay may iba't iba pang mga proyekto kagaya na lamang ng Interregional Transmission Project na tinatawag na Joint Harsh Interconnection Queue Transmission Study Process and Portfolio at iba pang mga proyekto na naglalayo na i-expand ang transmission across multiple states at i-invest sa fire-resistant infrastructure, paglalagay ng linya underground at pag-upgrade ng overhead lines. Nina? Salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na nabuo ang ERCO noong 1970 at na-deregulate ang electric sector noong 1999. Maaari nang manatili sa Thailand hanggang 70 araw na visa-free ang mga Russian citizen. Ito ay sa layuning mapataas pa ang turismo sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Bukod sa visa-free ang mga Russians na bibisita sa bansa, dinagdagan din ang mga araw na maaaring manatili ang mga ito sa bansa. Mula sa dating 30 araw, maaari nang manatili hanggang 70 araw sa Thailand ang isang Russian citizen. Pasisimulan ito sa susunod na buwan at tatagal naman hanggang katapusan ng April 2024. Ayon sa datos ng Tourism and Sports Ministry, nakapagtala ang Thailand ng mahigit 923,000 na Russians na bumisita sa bansa mula Agosto ng nakaraang taon. Naitala rin ang nasa 1.5 million Russians na bumisita sa bansa bago nagpandemya at tinatayang gumastos sa bansa ang mga ito ng nasa $3.3 billion dahilan upang pumangatlo ito sa largest spender sa bansa. Inaasahang aabot naman sa 30 milyong turista ang bibisita dito sa Thailand ngayong taon. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantala ang suspindido ang iRehistro dahil sa system enhancements at maintenance. Samantala, magbibigay din ng serbisyo ang Migrant Workers Office at Polo sa Consular Outreach Mission sa Okinawa, Japan. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Pansamantalang suspindido ang iRehistro para sa system maintenance and enhancement. Maaari pa rin magparehistro ang ating mga kabayan sa pamamagitan ng pag-fill out ng OBF1 form na maaaring makuha sa mga konsulado at pasuhuan ng Pilipinas sa inyong lugar. Huwag kalimutang dalhin ang new valid passport upang makapagrehistro. Magkakaroon ng libreng basic sketching workshop ang Philippine Consulate sa Hong Kong. Gaganapin ito sa October 22, alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Limitado lamang ang slots kaya't magpa-register na sa bit.ly/kwarto-session1 o di kaya scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Hong Kong sa facebook.com/PHLNHK. Magbibigay naman ng serbisyo ang Migrant Workers Office at ang Polo sa isasagawang Consular Outreach Mission sa Okinawa, Japan sa October 28 and 29. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consultation sa working at living conditions, enrollment at renewal ng OWA membership, evaluation at verification ng labor documents at iba pa. Naglabas naman ng holiday advisory ang Philippine Consulate sa Houston, Texas, USA para sa buwan ng Nobyembre. Sarado ang konsulado November 1, 10, 23 at 27 bilang paggunita ng US at Philippine holidays. Kung may mga emergency, maaaring tumawag sa consulate hotline numbers sa 1-346-256-4522. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan. Ito ang balitang amazing. Tampok sa isang art exhibit na pinamagatang Dancing with Glory. Ang mga obra maestra ng mga Filipino artists sa London, United Kingdom, kalinsabay ng pagdiriwang ng 125 years of Philippine independence mula sa bansang Spain. Dinaluhan nila Philippine Senate President Juan Miguel Mig Zubiri at Senator Bongo ang opisyal na pagbubukas ng art exhibit sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy sa UK at ng One East Asia Organization. Ito ang umatigabong balita ni Jovic Bermas.
Sa pagbubukas ng art exhibit na pinamagatang Dancing with Glory dito sa London, United Kingdom, ipinamalas ng mga Filipino ang kanilang mga obra maestra, kaalinsabay ng pagdiriwang ng 125 years of independence ng Pilipinas mula sa bansang Spain. Main theme ng art exhibit ang mga legasing iniwan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. 11 Filipino artist na may kani-kaniyang estilo at pamamaraan sa pagpipinta ang nagpakita ng kanilang mga kakaibang artwork dito sa London. Isa si Abby Dionisio na tubong Bulacan sa mga na-inspire ni Jose Rizal upang ikwento ang isang bahagi ng buhay ng ating pambansang bayani sa pamamagitan ng visual language. The concept is about the love story between Rizal and Josephine Bracken during the time na Rizal is in exile in Dapitan. The love story, like ang Sampaguita at ang mga Maya, which is the jasmine and the sparrows. So parang yung ironically parang malaya pero hindi. Pero they are free to love despite yung situation nila, yung last days ni Rizal. Tampok rin ang obra ni Joel Bartolome o kilala sa tawag na Welbart Slow Hands na pinamagatang The Stoic Rizal. Sa mga nagsisimula, trabaho lang, sige lang, gawa lang ng gawa kasi ang mga artist tinatawag na creatives. So, product-based kami. Magtrabaho tayo para maging mahusay ang trabaho natin tsaka pag-aralan natin mabuti yung ginagawa natin. And be humble. Thank you. Dinala ng One East Asia Organization ang Filipino artwork sa UK upang maipakilala sa Western community ang galing at angking talento ng mga Pilipino sa larangan ng sining. As far as, I can think of, it's basically I'm taking Filipino arts to the doorstep of the West. So they don't have to travel that far from the West to the East, but they just come here and see the beauty of the Filipino art. Kasama naman sina Philippine Senate President Juan Miguel Migs Zubiri at Senator Bongo sa ribbon-cutting ceremony bilang opisyal na pagbubukas ng art exhibit. Kabilang din sa dumalo ang ilang ambassadors ng ibang bansa at representatives ng bawat Filipino community sa UK. Dumalo rin si Rob Roberts na isang Member of Parliament ng United Kingdom. Sa kanyang speech, binanggit ni Senate President Zubiri na binisita nila ang Houses of Parliament sa Westminster upang paigtingin ang bilateral cooperation ng bansang UK at Pilipinas. We've had a wonderful opportunity to meet several members of Parliament together with the Speaker of the House of Commons and the Speaker of the House of Lords, and they have nothing but phenomenal words for our Filipino community here. Believe me, the ambassador was smiling with pride whenever we discussed it. And we're working a lot more now with the British government. They're to consider them our strategic allies in the region. Isa ring tagahanga ng pambansang bayani ang senador. But, art is most powerful when it is shared. And I'm so happy that tonight the theme is about Jose Rizal and our heroes. I'm a Rizalista. I'm a big Rizal fan. So I have a lot of artwork that has to do with Jose Rizal. Nagbigay naman ng mensahe si Senator Bongo sa mga OFW ukol sa pagkakatatag ng Department of Migrant Workers o DMW. I'm proud to say na with our then majority floor leader, we passed the Department of Migrant Workers. Para po yun sa inyo. Remember, we have more than 10 million Filipinos working abroad. Wala lang po silang sariling departamento. Yan po pinangako rin ni dating Pangulong Duterte noon at nais ko para bukas po ang aking opisina sa inyo lahat dahil may ambisyo ko po ay mag-serbisyo po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin mahihirap. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, ito na ang ating favorite. Hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede ba bumati?
Siyempre, when it's Friday, pwedeng-pwede. Every day, narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Hi po, ako po si Rose Cruz. Nandito po ako sa Canada. Hi po sa mga mag-anak ko sa Philippines. Si Rose Cruz, si Danny Rose Cruz, at yung mga titsahing ko na nandyan sa Toronto, na si Tia Lu. Kumusta po kayo dyan? Salamat po sa Diyos. Ayun, salamat po sa Diyos. Mauna muna akong bumati sa iyo, Nina, kasi Friday ngayon. Gentleman first. Isa lang naman babatiin ko. Last week, birthday ng panganay ko si Jameson. Ngayon naman, kahapon, birthday naman ng bunso namin, si Jacob. Happy 21st birthday si Jacob. Sana ipatuloy kang samahan sa iyong mga paglilingkod sa Panginoon. Yan. 21 Jump Street na siya, Nina. Yeah, ikaw naman. Ayos, ang daming ganap. Ako rin, syempre, una, binabati ko si Kuya Daniel at si Ate Arlene Rason. At binabati ko na rin ang happy Sabbath anniversary si Brother Resty Reyes at si Sis Let Asansa. Salamat po sa Diyos. At syempre, si Sis Baby Reyes, hindi natin makakalimutan. Happy birthday po. And sa aking asawa na rin, love na love. Magbe-birthday na siya sa October 25 kung loloobin ng Panginoon. So happy birthday, Michael Bascon. James. Yeah. Happy birthday din sa iyong irog, si Brother Michael. Yan. Halos magkasabay pala kami, pero 28 pa ako. Nauna lang siya ng ilang araw. Yan. Pero yan, tawagin na natin yung ating kasamahan mula naman sa Pilipinas para sa ating mga umaga, ang mga side o mga preview ba ng mga humahataw na balita. Good morning, amigo Sherwin. Yes, good morning James at Nina. Pero bago ko banggitin yung ilan nating mga patikim, gusto ko lang ding batiin ng happy Sabbath anniversary si Brad Resty Reyes and Sis Baby. Ganun din si Brad Ed Guevara at Brad Efren Beroya. Ayan, mula din yan sa aking may bahay si Glenda o birthday nila, Sabbath nila. Ayan. At yung ilang patikim natin, kahapon, nag-start na dito sa Pilipinas yung umpisa ng campaign period para dito sa barangay at sangguniang kabataan election. Marami lang din, partikular dito sa atin, James, sa Laguna, ang hindi pa nakapagpakabit ng poster dahil medyo maulan. Kaya siguro ngayong araw, pagka gumanda ang panahon, bubuhos. Talagang marami na tayong mga tarpaulin, marami nang iikot na mga kandidato para mangampanya dahil meron na lang silang 9 na araw para mangampanya at doon nga sa October 30, yan ang araw ng eleksyon dito sa ating bansa, James. Ayun, sana maging peaceful naman at wala namang maging violence na mga kaakibat usually pag may eleksyon. Sige, maraming salamat sa iyo, Sherwin, para sa ating mga humahataw na balita maya-maya lamang at gayon din sa ating pong mga correspondents sa iba't ibang panig naman ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan, I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Opo. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 6, verse 23, "For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life." Amen. Napakabilis ng oras, James. Dahil yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, October 20, 2023. Susunod na ang programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue,
at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula dito sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice, blessed weekend.